Imbis na dito sa stator kumuha yung ating CDI, kumuha ng source, sa battery na siya kumuha ng source. So bali ang naging trabaho na lang nitong ating stator, taga-signal nitong ating trigger, taga-signal sa CDI para mag-spark yung spark plug. And then itong stator, more on nakapokus na to sa pag-charge ng battery. Ayun, so hello mga boss, magandang araw ulit sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman mga boss. Ayun, so bali continuation pa rin ito nung tutorial natin patungkol sa paano mag-wiring ng stator, CDI, regulator, rectifier, ignition coil hanggang sa may battery natin. So bali yung nakaraan mga boss, naituro ko nga pala kung paano mag-wiring ng stator type or AC type na motor, ano. So bali dalawang klase kasi yun mga boss. Meron tayong tinatawag na AC type at yung battery operated. So bali ngayong sa video na to, battery operated naman yung tatalakayin natin. Okay yun, so let's go mga boss. Ayan, ano. So pagdating kasi dito mga boss, maraming nalilito, no, sa AC type at saka sa battery operated na motor. So ang kala nila yung battery operated na tinatawag ay yung headlight lang. So hindi po yan mga boss. So pagka sinabing battery operated, sa battery kumukuha ng source yung motor natin para mapaandar. Okay, so ganun kasi yun mga boss. And ayun nga, kung napanood nyo na yung last tutorial natin or yung nakarang tutorial natin patungkol dito sa AC type, bali ganun din yung pag-wiring nito, ganun din yung system nya. Bali meron lang kaibahan, ano. Ayun, so umpisa na natin. So sa motor natin mga boss, kahit na battery operated yan or stator type yan, hindi mawawala yung stator natin dyan. So drawing tayo ng stator dito. Yan, so drawing lang tayo ng stator. Okay, ayan. So, dun sa stator type natin mga boss, kung natatandaan nyo, meron tayong isang coil dun na napakalaki or yung tinatawag nating main coil, which is yung mataba. Ngayon, dito sa battery operated type na motor, so wala nang ganun, ano. Bali, pantay-pantay na sila. Okay, so pare-paras na sila ng lapad. Wala nang main coil. Kasi nga, hindi na kumukuha ng source yung ating motor sa mismong main coil kundi sa battery na, kaya nga battery operated yung tawag. Okay, ayan. So imagine natin mga boss, yan yung stator natin. Ayan, so ayan, sa stator natin mga boss, andyan pa rin yung ating pulser, ano. Andyan pa rin yung pulser, hindi mawawala dyan. Ayan, and then yung isang wire ng pulser tulad ng sa stator type dyan, connected din yan sa may stator. At yung isa ay yan, so lalabas sa may ating harness, sa may labas ng crankshell natin or crankcase. Tulad yan sinabi ko kanina mga boss, may nawala dito which is yung main coil. So yung nakaraang vlog natin sa may stator type, andyan yung black na may stripes na red. So dito sa battery operated na stator, wala na yun mga boss. So bali ang nandito na lang itong blue na may stripes na white. Ayan. Syempre negative, nandyan pa rin yung negative natin. Yan, itong green, negative yan. Yung yellow, andyan pa rin yung yellow. At yung charging, so yung white, ito ay yellow, ito naman ay white. Okay, so tulad nga ulit ng sinabi ko mga boss, itong white na to or yung charging coil nitong ating stator, nag-iiba-iba ng color coding yan. Po pwedeng maging pink yan, po pwedeng maging yellow din, at po pwedeng maging white. Okay, so bali sa madaling sabi mga boss, apat na lang yung wire ng stator natin kasi nga wala na siyang main coil, wala na yung black na may stripes na red. So meron tayong green, negative, yellow for light coil, white wire for charging, at yung blue na may stripes na white natin for trigger or pulser. Sabihin na natin trigger. Yan. Okay.
And then, syempre may CDI pa rin tayo dyan mga boss. Andito yung CDI natin. Ito yung ating CDI. So, dun sa nakaraan mga boss, gumamit tayo ng 5 wire, 5 pin, 5 pin. So, ngayon, 4 pin na lang siya. Kasi nga, wala nang pagkokonektahan yung black na may stripes na red dyan. So, 4 na nga lang. Bali, mabawasan din yung wiring ng ating CDI. Okay mga boss. So, since nabawasan yung wiring nitong ating CDI, so same lang sila ng position. Bali, may nagbago lang dito ng konti. Ayan, CDI. Okay, so dito sa lower part ng left natin mga boss, same pa rin yan. Andyan pa rin yung green natin. So, yung ground or yung negative. At dito naman, itong upper part ng right. So, tatakbo na ito sa may ignition coil natin. Ayan, so drawing tayo ng ignition coil dito. Ayan, so ganyan yung itsura ng ignition coil. Tapos may pin yan. At yung ating high tension wire. Tapos spark plug cap at spark plug. Okay? So dito connected yan mga boss. So same pa rin sila ng connection, ng wiring connection. May konting pagkakaiba lang. So ang kulay naman ito ay black na may stripes na yellow. So B W. So linawan na natin to. CDI. 4 pin mga boss. And then dito naman sa part na to, ipag-connect na nga pala natin tong negative. Yun. So magkakonektado na yan mga boss. Then dito naman sa part na to, sa upper left natin, dyan connected yung ating black na may stripes na white or yung trigger or yung pulser natin. So ito. B white. And then dito naman sa last part natin mga boss, kung natatandaan nyo, dun sa may 5 pin CDI, dito nakapwesto yung main coil. So bali ang nakapwesto dito, source pa rin siya, pero hindi na sa main coil. Bali connected na siya dito sa ating, saan ba natin ilalagay? So adjust lang natin to ng konti. I-maximize natin yung space. Ayan. Okay. Bali dito naman sa last part natin mga boss, kung natatandaan nyo yung sa may 5 pin ano. So dito nakakonect yung main coil nitong ating stator, yung black na may stripes na red. So ngayon, since wala nang black na may stripes na red, so kukuha naman siya ng source sa may ating battery. Ayan, so dito na siya kukuha ng source mga boss. Kasi nga, battery operated na yung ating motor. So hindi na siya sa stator kukuha, no? So direkta na siya sa battery. Okay, so since wala pa tayong ignition switch, dinirekta ko muna sa battery, pero itong wire na to ay connected sa ignition switch talaga. Kasi nga, dadaan pa ng susian yan para merong on and off itong ating CDI. Okay, so ilagay na rin natin ano, since nandito na rin naman. Okay, so may ignition switch tayo dito. And depende sa ignition switch mga boss, ano, iba-iba kasi yung ignition switch natin. Iba-iba yung color coding. So kapag sinabing battery operated na motor, usually ang wire niyan ay dalawa lang. Isang accessories. So burahin na muna natin to. Okay, isang accessories wire at yung isang wire na galing mismo sa positive terminal ng battery. Kasi nga, kukuha yan ng source para mag-supply sa mga headlight, starter, busina, flasher, at napakarami pang iba. So, ito yung AC wire natin. AC wire. So, dyan connected yung ating CDI. So kapag in-off natin to,
off din yung CDI natin. So wala din siyang supply. Ayan, so pag ganun kasi yung on, ano. Okay, so next naman meron ba tayong naiwan doon, ano? So dyan na natin i-connect yung regulator rectifier natin. So dito na lang natin ilagay. So maliit lang naman yun. Yan, bali ganyan yung itsura nun. So dito na lang natin ilagay yung wiring. May mga bilog-bilog pa yan. So apat din yung wiring yan. Meron na tayong green dyan automatically. Negative. So ipagsama na natin dito since nakatap na rin naman sa chassis itong ating ignition coil. Kapag nakakita nga pala kayo ng ganyan symbol mga boss, yung parang antena, automatically yan yung ground natin. So connected na dyan yung negative ng regulator natin. So lagyan natin ang pangalan. Yan, so rectifier. And then next naman yung yellow. So doon na rin tatakbo yan sa ating regulator or rectifier. And then yung charging, so doon na rin tatakbo yan. Yung white wire nitong ating stator. Okay? At yung output nito mga boss, for example, itong red, dito na natin siya connect sa may battery. Okay? So, bali ganun lang kasimple mga boss, ano? Nawala yung main coil natin dito sa may stator, yung black na may stripes na red, napalitan naman ng red wire or black wire or accessory wire na galing sa may ignition switch. Kasi mga boss, kapag in-on mo to, ayun, from battery, syempre magkakaroon na ng supply ignition switch. Since connected yung CDI natin dyan nakukuha yung CDI natin. So dyan nakukuha ng kuryente para iba to dito sa may ignition coil. Okay, so itong black na may stripes na yellow. So pipitik yung ating spark plug. So para naman ma-trigger yung ating spark plug, so nandito yung ating pulser. Okay, so tulad dun sa nakarang vlog natin, habang dumadaan yung magneto natin dyan, dito sa may kunya ng ating pulser, nagbibigay siya ng signal para i-discharge yung kuryente na kinuha ng CDI dito sa battery. Okay? So, halimbawa, dumaan na yung magneto, yung kunya ng magneto, pipitikin niya na to, magsisignal na yung ating black na may stripes na white sa CDI para maglabas ng kuryente dito sa may black na may stripes na yellow. Boom. Okay? So, gets nyo ba mga boss? Imbis na dito sa stator kumuha yung ating CDI, kumuha ng source, sa battery na siya kumuha ng source. So, bali ang naging trabaho na lang nitong ating stator, taga-signal nitong ating trigger, taga-signal sa CDI para mag-spark yung spark plug. And then, itong stator, more on nakapokus na to sa pag-charge ng battery. Okay? Kasi bakit mga boss? Kaya nakapokus yung ating stator sa pag-charge ng battery kasi nga dito na kumukuha ng source yung buong motor natin, yung buong system. Kaya dapat yung ating regulator rectifier ay maayos. So magka-partner na yung mga yan. Itong stator, regulator rectifier at yung battery. And doon naman sa mga nagtatanong mga boss, ano, kung kapag ka nasira daw or nalobat yung battery ay aandar pa daw yung motor kapag battery operated ito or pag battery operated. So ang sagot mga boss ay yes. Aandar pa rin ang motor kahit na lobat yung battery basta't maayos yung regulator rectifier kasi nga from stator AC pa rin ito, no? Walang nagbago dito, AC pa rin to. So naglalabas pa rin yan ng AC current. So from stator, okay, so maglalabas yan ng current papuntang regulator rectifier basta't maayos yung regulator natin. So i-manage niya pa rin yung kuryente. At syempre, kahit nalobat yung battery natin, basta't nandyan yung battery mga boss ha. Kumbaga, tamang-tama lang yung nilalabas nitong rectifier sa battery para mapaandar yung ating CDI para makapagkuha siya ng source. So from dito, dadaan pa rin sa battery at magko-consume pa rin ng current yung ating CDI sa battery natin. Kaya aandar pa rin siya. Pero ang ano lang nun mga boss, madaling masira yung ating rectifier. So yung kasi magsasuffer kasi nga wala nang battery. So lobat na yung battery or sira na yung battery.
Ayun, so bali hanggang dito na lang muna siguro mga boss, ano. At sana may natutunan kayo. At ako nagustuhan yung video natin, so please like, share, and subscribe.